Noong nalaman namin, narinig po namin, attorney, ang live po ni Ma'am Elizabeth na nagsasabi na gano'n na nga po, lagayan ni Tatay Digong. Sakit po sa amin na mga supporter ni Tatay Digong. Pero Hoy, Junior, sa tingin mo kung may mangyari kay Tatay Digong sa Ito na, dahil, ito na. dahil sa ginawa mong pangingid na papapunta sa kanya, magtatagal pa kayo? Magdasal ka na tumaba muli si Tatay Digong dahil pag siya'y patuloy na pumayat at may mangyari sa kanya, tapos na ang inyong pamilya. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Gus nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Eto na ha. Hindi natin patatagalin. May banat na naman dito kay Madam Chair Kayo. Nangarag na, nanginig at nanawagan ng unity. Anak ng tipaklong. Kayo ang nananawagan ng unity? Samantalang, minsan pinaparatangan di umano ang mga Duterte na nanggugulo sa bayan. Pero ito, harap-harapan na nagsalita, nananawagan ng unity. Ano ito? Sabi ni Aling Ledesma, paawa effect. Hindi ko alam, Aling Ledesma. At alamin natin yan. At yung mga usapin dito ngayon mula sa Dahig, kasama si Atty. Harry Roque at yung mga ating kababayan, meron hong mensahe. Ito ay hindi napakasimpleng mensahe, bagkus ito ay dapat tandaan, sa alang-alang at pag-isipan mabuti nang nakaupo. Bakit? Meron hong balita talagang nabanggit ito ng nanay ni Bibi Sara na si Tatay Digong ay payat na. So, wag naman sana ay abangan nyo yung mensahe ni Atty. Harry Roque. At itong nangingitim, pinoprotesta ng abogado ni Atty. Guanzon. Dapat lang. Tama yun. Abangan natin sa dulo ng ating video. Pero nakalike ka na ba? Yan ang tanong. Like nyo muna yung video natin. At i-share nyo na rin ha. Damihan nyo ng like. Pasok na natin to. Dahil sa mga nangyayari ngayon kaugnay sa pag-recant ni alias Rene ng kanyang testimonya at Ah. bumaliktad laban kay Risa Hontiveros, biglang naging alanganin ang pangarap ni Risa Hontiveros na maging presidente ng Pilipinas sa 2028. Agoy. At alam na alam yan ni Risa Hontiveros sa kanyang sarili, lalo pang umingay ang kanyang pangalan nang magsampa siya ng demanda laban sa mga DDS vlogger, na kung tutuusin ang tingin dito ng publiko ay pagpapatahimik sa mga Pilipinong ayaw sa kanya. Naari. Kaya ang panawagan nito sa mga kakampings at dilaw ay magsanib puwersa na. Sa pagkakaisa, may lakas daw, ng tanungin tungkol sa kasalukuyang estado ng oposisyon, sinabi ni Risa Hontiveros na hinimok niya ang kanyang mga kaalyado na magkaisa at suriin ang kanilang mga naging performance sa 2025 elections sa hangaring makabuo ng malakas na slate sa 2028 elections. Ang pinopropose ko sa mga kasama at kaalyado na 9 months after the election, i-prioritize namin yung pagkakaisa naming lahat. Pagbabahagi niya ito sa isang exclusive interview sa mainstream media. Makakasama ni Hontiveros sina opposition senators Bam Aquino at Kiko Pangilinan sa 20th Congress Senate kasunod ng kanilang mga tagumpay sa 2025 elections. Gayunpaman, mukhang magiging abala si Risa Hontiveros kapag nagsabay-sabay ang mga gagawin niyang paghahanda sa halalan 2028 at pagharap sa mga kontrademanda sa kanya ng mga vloggers na kinasuhan niya. Si Jay Sonza ay isa na nga riyan dahil ayon sa post nito ay currently meeting with lawyers dissecting the pronouncements made by Risa Hontiveros outside of the session hall during a press con and while inside the NBI office, way outside the halls of the Senate which contain dangerous threats, libelous, defamatory and slanderous against persons she named. Oras na upang tuldukan ang mga mapangahas at mapanirang paratang ng mga taong pansamantalang binigyan ng poder at kapangyarihan sa gobyerno. Tama. It is about time we put an end to abusive behavior of public servants. Ayon naman kay Agoy. Umiyak na. Nako, ano kaya yung magandang title dito? Pero nabanggit niya ni Kong Pulong, di ba? Ang tawag sa kanya ni Kong Pulong ay Crying Baby. Ang saklap, ano? Bakit nga naman, ang sabi ni Kong Pulong,
Bakit nga naman pag kayo, okay lang sa inyo? Pag kayo binabanatan, kaso agad. May point ka kung pulong. Yan ang nakikita natin sa mga ginagawa ng mga bakulaw. Pag sila tinatamaan ng matindi o tumatagos na yung banat, ayan, meron silang buwelta. Pero pag sila ang babanat, magagaling sila. Ngayon, eto, ano nangyari? Iyak, iyak na lang. Para wala tayong pag-usapang iyakin nyo na lang yan at magngangaw-ngaw kayo buong taon. Kita nyo ano sabi ng mga nag-fun run pa sa Davao eh. 'Di ba? Yung mga vloggers na nababanggit, andun sila. Ibig sabihin, hindi sila natatakot. Bakit? Hindi naman sila ang author ng video eh. Wala naman silang sinabing hindi maganda. 'Di ba? Nag-comment lang sila. Base sa video. Eto, hindi ba tayo sinabing umiyak? Ayan, umiiyak naman din sa picture. Wala naman tayo sinabing hindi. Alangan ng tumawa yan. Yan ang mali. Tingnan mo, ngarag na, umiiyak. Tuloy. Abran says is staff safety now being used as a shield to deflect public scrutiny? Instead of threatening everyone who shares Michael's video, why not first acknowledge the clear mishandling of your witness, especially knowing the risks tied to recantations from past cases? At the very least, show some leadership now. Not fear, not blame. And please stop dribbling and passing the accountability ball to just anyone. Imagine this. A traumatized witness, once paraded before national cameras, now comes forward. He says he was used, coached, pressured. His words shaped to fit a political script. Naku. And yet, the Senate stays silent. No inquiry, no committee hearing, not even a formal commitment to find out the truth. Yun nga eh. Yun nga ang mahirap dun. Yun ang masaklap. Bakit tahimik nga? Sa bagay, wala pa naman masyadong pag-uusap. Pero pag upo, ito mabalitaan lang natin. Sana may manguna na dyan. Yan sa sino ang hawak ng committee na yan para pag-usapan yan. Sana, Senator Bato, pangunahan mo na nga. Pangunahan mo na yan. Pag-usapan nyo yung sino yung nadadawit na alias rin na yan. At mabigyan ng pansin. Yung mga bagay-bagay na tinatago behind the camera. Buti na lang may lumantad. Ayan na. Kakawindang-windang na sila. Di ba? Ang hirap nito, ang masaklap nito, mayroon pa nababalitaan na parang iiwanan na sa ere. Kasi ito ay minorya. So yung dalawang nababalita ay papanig ata sa mayorya. Wala na. Ibig sabihin, tabla-tabla muna tayo sa politika. Mag-isa ka na lang muna kasi pangit ang, di ba? Pangit na kasi ang imahe, sabi ni Aling Ledesma. Baka yung dalawa, meron pang aalaga ang imahe, iiwasan ka nila malamang. Yan naman kasi sa'yo eh. Gusto mo palang tumakbong pagka-presidente, hindi ka gumawa ng maganda, sabi ni Aling Lorraine. Sinira mo lalo ang pangalan mo. Sa pamamaraan na kita nyo. Duterte pa rin ang sinisira nyo eh. Lagi kayo nakatutok sa Duterte. Ayan, lumabas tuloy ang mga alingasaw na dapat lalabas. Ano yung alingasaw na lumabas? Napakabanto. Ang problema dito, ikaw ang madidiin ngayon, sabi ni Aling Lorraine. Behind what could be one of the most serious ethical breaches in recent Senate history. Just a shrug. As if nothing happened. As if truth is optional. So ask yourself, if this doesn't merit investigation, what does? And how should the people feel when even the truth is treated like an inconvenience, swept under the rug? This is bigger than Michael, it's about the integrity of the Senate itself. Let's not downplay what happened. This isn't some anonymous troll. This is a Senate witness, handpicked and publicly backed by a sitting senator, now claiming he was manipulated into dragging names like PRRD and VP Sara into his testimony. What's at stake?
the credibility of the institution that claims to seek truth, the moral compass of the chamber tasked to check power, not abuse it. Because if the testimony was even partially staged, weaponized, or distorted, then the hearing wasn't a hearing. It was a show. Who shaped the testimony? The chain of custody matters. Here's the question no one seems to want to ask. How did the story evolve? Yan. Kaya abangan natin yan, boss. Ito ang mas maganda nating malaman. Ano ito? Ito yung usapan sa dahig kasama si Atty. Harry Roque na makakarinig kayo talaga ng medyo mabibigat na pananalita. Pero hindi sila naghahanap hindi sila naghihikayat, ha? Meron lang kayong malalaman. Kung kayo ay may pakiramdam at matalas ang inyong pag-iisip, makakuha kayo ng mga salitang matalinghaga, malalaman nyo kung ano yung mga bagay-bagay na yan. Simulan natin. Magandang araw po sa inyong lahat, ha? Nako, araw po ng linggo. Pero medyo masakit po ang mga butot balat ngayon dahil kahapon po kami nagmarcha lamang nagmarcha dito sa Dahig. Almost 7 kilometers po yan para kay Tatay Digong. Yan po isang unity walk para kay Tatay Digong. At ngayon po kasama ko ang mga kababayan natin, mga taga-UK, no? Mahigit 13 hours ang biyahe nila para makisali din sa marcha nito. At siyempre, pauwi na sila, pero bago sila umuwi, nakita-kita muna kami para magtakay sila. Pero alam niyo po ngayon, ang pag-usapan natin, yung malungkot na sinabi ni Ma'am Elizabeth Zimmerman Duterte, na bagamat in good health si Tatay Digong, siya ay butot balat na. Alam niyo po, naintindihan ko kung bakit kinailangan i-highlight ni Ma'am Elizabeth na talagang nasa mabuting kalagayan naman at kalusugan si Tatay Digong, wala nang gamot na iniinom. Kasi pag sinabi lang na butot balat, alam na natin kung ano ibig sabihin nun. Pero sinabi pa rin niya na butot balat. Ibig sabihin, napakalaki ng nawalang timbang kay Tatay Digong at literally siya ay butot balat na. Siguro naman, hindi mo na kinakailangan maging doktor para malaman kung bakit naging butot balat na si Tatay Digong. Sakit ng loob po yan. Sakit ng loob dahil nangyayari ngayon, yung pinakaayaw niya mangyari na siya ay hinuhusgahan ng mga dayuhan. Talaga naman kung mula nung nagkaroon ng isang joint article na nagsasabi na dapat maimbestigahan si Tatay Digong for crimes against humanity, 2017 pa po yun. Sinasabi na ni Tatay Digong, ano sila, hilo? Independenteng bansa ang Pilipinas, may sarili tayong hukuman. Kung meron gusto magreklamo laban sa akin, dito sila sa Pilipinas sumarap. Dahil mababaliwala yung pagkamartir ng ating mga ninuno na nagpakamatay para magkaroon ng malaya at independenteng Pilipinas. Tama. Pero ngayon po, nangyayari na yung kanyang bangungot na siya po ngayon ay hinuhusgahan ng mga dayuhan sa mga krimen na di mano ay nangyari sa Pilipinas. Ang nakakalungkot pa po, dalawang bagay. Sinasabi nila, 30,000 daw ang mga namatay dyan sa war and drugs si Tatay Digong. Pero dun sa arrest warrant, 43 ang sinasabi nilang biktima. Pangalawa po, sinasabi nila na overwhelming daw ang ebidensya. Pero anong katotohanan? Hanggang ngayon pa lang sila na nagkukumbinse ng mga pulis sa Pilipinas na tumistigo laban sa kanya. Humingi sila ng karagdagang panahon para ilabas ang lahat ng ebidensya laban kay Tatay Digong. And yet, ngayon pa lang po sila nakikipag-usap sa kapulisan na tumindig bilang testigo. Kaya nga po, naiintindihan natin kung bakit balat buto na lang si Tatay Digong. Nasisiraan na po siya ng loob. Kaya nga po siguro nawawala na ng gana. Dahil nangyayari nga yung pangungot niya at siyempre napakatagal ng proseso. At dahil siya naman po ay dating prosecutor at abogado rin, alam niya na hindi makatarungan na nangyari sa kanya. Pantakin ninyo, 120 days plus na siya nakakulong and yet wala pang probable cause. Sa Pilipinas po kasi, bago ka makasuhan sa hukuman, dumaan ka na sa proseso ng preliminary investigation. At titignan na doon kung merong ang krimen na nangyari at may posible ba na inasasakta lang gumawa ng krimen. Ngayon po, wala pang ganon. Mangyayari pa lang po yan simula September 23 sa confirmation of charges. Doon pa lang po pruebahan ng prosecutor kung merong probable cause. Meanwhile, 120 days na siyang nakakulong. Sa totoo lang po, sinabi naman ni Ma'am Elizabeth na butot balat,
Yung ibang mga anak naman talaga ay nalulungkot din dahil kada bisita nila, nakita niyo naman kung paano yung naging asta ni Mayor Baste. Lungkot na lungkot siya doon sa huling araw niyang pagdalaw. Si Congressman Pulong, hindi na po humarap sa amin dahil hindi na niya kaya kaming harapin. Dahil baka nga siguro maluha siya. No? Hindi po mabuti ang lagay ni Tatay Digo. Yan po ay dahil sa sama ng loob. Yan po ay dahil sa nangyari sa ating bansang Pilipinas, hindi lang nangyari sa kanya. Malungkot po ang nangyari sa kanya dahil nga po linabagang soberenya natin at ngayon po ay linalabag ang karapatang pantao rin ni Tatay Digo. Bago po ako magpatuloy, dumarating ang pagkain namin tanghalian, pero tanungin ko muna po itong ating mga kababayan. Anong nararamdaman nyo nung napalitaan nyo na butot balat na si Tatay Digong? Unahin po natin dito, no? Ito po ang namumuno nitong grupong to. Ito po, 2015 na pa, ay DDS na. Tayo po, si Emily, no? Si Emily po ay DDS na 2015 pa lamang. Balik-balik po sila rito, ha? Ilang oras kayo sa England papunta rito? Sumatsal? 13 hours. Balik-balik po yan. Ilang beses ka na bumalik mula nang kinulong si Tatay Digong? Po, doon nakasampung beses na kumulay. 10 beses. Napakagastos po yan. Magkano rin ang gastos nyo? Dahil kada punta nyo rito, nag-aarkila kayo ng bus at nag-ano kayo ng hotel. No? Magkano kada punta nyo rito? Well, napakalaki po ng gastos. Kasi sa hotel lang, tsaka sa bus pa, o syempre pagkasin pa namin. Pero yan po ay galing sa bulsa namin. Voluntary po ang pagpunta namin dito. Hindi po namin iniisip ang aming gastos. Ito po ay para kay Tatay Digong. Para ipakita po namin ang buong suporta at pagmamahal po sa ating mahal na Tatay Digong. Kami po ay nalulungkot noong nalaman namin, narinig po namin, attorney, ang live po ni Ma'am Elizabeth na nagsasabi na gano'n na nga po, lagayan ni Tatay Digong. Sakit po sa amin na mga supporter ni Tatay Digong na nagmamahal sa kanya. Ano po ang kalagayan niya? Sana po maparinggan ng ating government ngayon, lalo na sa ating presidente ngayon na si President Marcos. Sana mapakinggan niya ang mga hinaing ng lahat ng mga tao na nagmamahal kay Tatay Digong. Nakauwi na po siya. Yun lang po ang hiling namin. Yun lang po ang pinapanalangin namin na makauwi po ng matiwasay na maayos si Tatay Digong. Si Tatay Digong po ay 80 years old na. Nasa loob ng ICC Detention Center na dapat wala siya dyan. Ginawa niya ng maayos ang Pilipinas. Siya lang po ang nakapagbigay ng maayos na buhay sa ating mga Pilipino sa Pilipinas. Yan po sana ang maisip ng mga tao na gumawa nitong krimen kay Tatay Digong. Pero mo naman, binyahin nila sa Tatay Digong, walang passport. It's illegal. Illegal po, attorney, ang pagdala na kay Tatay Digong. Yan po sana ang iniisip nila. Pero mo walang passport, nakarating si Tatay Digong ng dahil. Tapos, si Tatay Digong ay may sakit, mahina na. So dapat po, yan po, ang iniisip ng mga Marcos ngayon. Si Tatay Digong lang po ang nakapalibing sa tatay ninyo. Sana po, maisip nyo rin yun. Mahal na mahal namin si Tatay Digong. Maraming salamat sa iyong madamdaming pananalita. No? Pero alam nyo, ang katunayan yan, ang malungkot, hindi lang nalinabag nga yung karapatang pantao ni Tatay Digong. Pero malungkot, siguro, akala ng mga Marcoses, dahil pinakulong nila si Tatay Digong, magtatagumpay sila sa kanilang kagustuhan na manatili sa pwesto forever. Marcos Part 2, Marcos forever. Pero hoy, Junior, sa tingin mo kung may mangyari kay Tatay Digong sa Ito na. dahil sa ginawa mong pangingid dapat papapunta sa kanya, magtatagal pa kayo? Magdasal ka na tumaba muli si Tatay Digong dahil pag siya'y patuloy na pumayat at may mangyari sa kanya, tapos na ang inyong pamilya. Kung nung una, kayo'y nakapunta pa ng Hawaii,
baka hindi na kayo makaalis ng Pilipinas at magharumintado na ang Pilipino. Hindi ko sinasabi na gawin yan ng ating mga kapwa Pilipino. Pero hindi po imposible yan. Batuhin na kayo ng mga taong bayan pag may nangyari kay Tatay Digong dito sa Dahig. Mali kayo kung sa akala ninyo na wala ng problema sa inyo sa pamamagitan ng pagkikidnap nyo papunta ng Dahig si Tatay Digong. Pag may nangyari, pangungot yan sa inyong lahat at sa mga henerasyon na darating ng Marcos. Hindi kayo patatawarin ng sambayan ng Pilipino. Tandaan nyo yan. Mag-aral ka ng kasaysayan. Paano naging katapusan ni Muammar Gaddafi sa Libya? Hindi malayo. Ganyan din ang gagawin sa inyo. Hahatawin kayo ng taong bayan sa galit pag may nangyari kay Tatay Digong. Kahit saan pa kayo magtago, may Pilipinong magagalit sa inyo at hahataw sa inyo. Hindi ko sinasabing gawin yan. Ako'y Kristiyano, hindi ko sinasabing dapat gawin yan. Pero ganyan po ang posibleng mangyari sa galit, sa hagupit ng sambayanang Pilipino pag may nangyari sa inyong lahat. Ang pag-usapan natin, anong pwede natin gawin ngayon bilang mga Pilipino? Sa tingin nyo ba naging epektibo yung marcha natin para makamit yung ating ninanais na maipauwi si Tatay Digong? Si Ross. Nakaramdaman ng mga tao. Yung solidarity na sama-sama tayo na nagmarcha. Kasi yun lang ang alam namin gawin eh. Yung magmarcha para makita na may mga Pilipino kahit nakatira kami sa London. Pumupunta kami dito in any way we can sa sarili naming gastos. Pero yun lang. Pero sa totoo lang, nananalangin kami gabi-gabi. Naiiyak kami gabi-gabi. Kasi he's 80 years old. Enough. Ang tagal niya ng... Ama, kita nyo naman, mabigat sa loob ng nakakarami, sambayan ng Pilipino, pag alam mo yung, pag nagbalik tanaw kung paano siya arestuhin, paano siya sapilitang sinakay, paano siya tirnato, at ngayon, paano siya namumuhay mag-isa dyan sa loob ng facilities. Kita nyo, naghubad. Pagbisita ng anak ni, pagbisita ni Pulong at yung apo, naghubad si Tatay Digong ng jacket. Pinakita kung gaano na siya kapayat. Nagpaliwanag, nagsalita yung mama ni Bibi Sara. Ano ang sabi? Hindi siya kumakain. Kasi iba yung pagkain. At wala, hindi pala na papayagan na makakain ng Filipino food. Ang saklap, no? Bakit dito sa Pilipinas? Pag dumalaw ka, pwede ka magbigay ng mga ganyan. 'Di ba? Bakit sa kanila hindi pwede? May utos ba yan? Sabi ni Aling Ledesma. Utos ba yan ng mga amo nila? Kung sino man yung amo at nagbayad ka kanila, di umano. Huwag naman ganun. Be fair naman. Ang hirap sa inyo. Yan ang pamamaraan nyo para patahimikin ang mga Duterte. Hindi kayo magwawagi, sabi ni Aling Ledesma. Hindi kayo mananalo. Dahil pag nangyari yung sinasabi ni Atty. Harry Roque, naku, magagalit ang taong bayan. For sure yan, magagalit. Nasa detention, kung may kailangang magdesisyon ng ICC, kailangan pati sila. So gusto na sunugin namin ng building ng ICC. Bakit nila kinikip si Digong? Bakit nga naman? Bakit? Hanggang ngayon, ilang buwan na. At saka ang haba ng 'di ba, buwan yung hihintayin mo bago mag-trial. Ayun ang mabigat dun eh. Bakit ganun? Wala talaga ang pangit na ng mga ginawa nila dito kay Tatay Digong dito sa Pilipinas, yung pagpapapunta ron, hanggang diyan ba naman? Ang nagtataka lang ako, bakit itong gobyerno ng yung hari naman, kilala nyo naman, Tatay Digong, bakit hindi nyo gawa ng paraan? 'Di ba? Bakit hindi kayo kumilos? Yung Dahig, yung gobyerno ng Dahig. Hindi nyo ba nababalitaan yan? May nagmamarcha mga Pilipino dyan. Sana makialam naman kayo, alamin nyo ang sitwasyon, hindi yung ganyan.
Yan, pakiusap lang namin. Dahil naging presidente ng Pilipinas yan. Wala pa namang kaso eh. Oh, sipin nyo, yung gobyerno, nandahig. Ano naman, pakitignan naman. Hindi ko lang alam baka meron sa inyo yung, kasi meron dyan, yung mga hari ba o prime minister. Baka merong nakakakilala mga pilo. Kaso nga lang, baka ganun eh. Oo, yung kakampi, mga taga Durobot Baculaw eh. Baka alam yun, nabe-brainwash. Ewan ko ba? Ay, ang dating Pangulo, andyan pa rin. Nagtitiis. Sa hindi maayos na pasilidad. Paano natin nasabing hindi maayos? Ikaw ba naman eh? Hindi ka makalabas, nandun ka lang. Maayos ba yun para sa'yo? Saklap, di ba? On what charges? Ang tagal ng September. No, di Pero ba? lahat kami nangangarap na makalaya na siya. Totoo lahat sinabi ni Attorney Harry Roque. Napakaraming Pilipino. Yung iba hindi makarating dito because of some reasons. Pero ang dami namin kilala, magkakaroon uli ng sigalot pag may nangyari kay tatay. Yes. Yun lang masasabi ko. Malinaw po ang aming sinasabi na hindi po namin iniinganyo gumamit ang dahas ng taong bayan. Pero sinasabi namin na katotohanan. Kung sa tingin nyo na wala ang problema dahil nawala sa Pilipinas si Tatay Digong, kapag may nangyari, mas malaki ang problema ninyo. Dahil ngayon pa lang, nanarayan ng Tatay Digong na nakapulong, buong mundo alam na kung gano'ng kamahal si Tatay Digong. At ngayong naririnig namin na butot balat na siya, hindi po namin matanggap yan. Dahil alam po namin na ang Pilipinas naging mas maunlad, mas mapayapa, at ang mga Pilipino, taas ulo ngayon na sila ay Pilipino dahil kay Tatay Digong. Hindi po kami sumasamba kay Tatay Digong dahil sa kanyang pagkatao. Ginagalang po namin siya at binibigyan pugay dahil sa liderato na pinakita niya. Tama. Hanggang ngayon po, matapos siya maging presidente, matapos maging kongresista, mayor, nakatira sa bahay Kalapati sa Davao. Hindi ko po talaga akalain na magkakaroon ng isang leader na hindi magpapasasa sa posisyon. Pero yan po ang Tatay Digong. At yan po dahil ako bakit mahal na mahal ng taong bayan si Tatay Digong. Kayo po, sino pa pong gusto magsalita? Ma'am, ano pa po ang gusto niyo pang gawin? Kanino pa umiiyak yan eh? Kanina pa umiyak. Sige po. Napanood nyo. Yung ating mga kababayan dyan sa Dahig na galing pa ng England, galing pa ng iba't ibang mga parte ng Europe. So, yan yung kanilang mga hinanaing. At meron tayong nabalitaan, kapapasok lang ito Meron ako ipapakita sa inyong slide. Ito ho ay hindi kwento Ito ay post ng Marikina Mamis, for Mayor Maan and Kong Marcy Movement. So ito, isang video na may mababasa ka dito. Ito ang caption dito, tumigil ka na Coco. Wala kang karapatang makakuha ng TRO dahil wala kang enforceable o executed rights. No second place the rule. Tama. Bakit ayaw tumigil nito ni Teltel? Bakit? Tapos na kasi ang karir niya. Kaya nagpupumilit, umupo. Gusto ko makita nyo ano yung pag-uusap dito. Parang lumalabas, parang pinipilit niya yung gusto niya. Para lang makaupo siya. Wow! Ang tibay ng panga! Grabe siya, tuloy. Grabe, no? Ito yung mga comment dito. Tumigil ka na. Kapal ng muka ni Teltel. Dapat isama rin sa rally yung mga kapitan sumuporta. May mga kapitan na sumuporta sa kanya. Grabe naman kayo mga kapitan.
Ah, grabe naman kayo. Sumusuporta kayo sa mali. Hindi nga pwede yung second placer eh. Oh, basa-basa tayo ng comment dito. Oh, ang saklap, no? Oh, true, mga balimbing na mga kapitan. Sinamahan ito para maghain ng TRO. Oh, bakit wala si Teltel dyan? Kayo-kayo lang ang mga nagngangaw-ngaw dyan, mga kapitan. Oh. Hindi kayo mananalo kasi tapos na ang halalan. Nanalo na, si Chodoro. Ano pang hinaha? Paklong naman, no? Meron pa dito. Yung nangingitim, ipasok na lang natin. Ano meron sa nangingitim? Pinitisyon. Pinirma ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Boyang Remulla ang pagsusumite ng kanyang aplikasyon para sa Ombudsman sa Judicial and Bar Council. Nauna nang ipinagutos ni Bongbong Marcos ang pagbibitiw sa kanyang mga cabinet secretaries dahil gusto niya ng performance check. May mga opisyal na pinanatili ng punong ehekutibo sa kanilang mga posisyon matapos nilang ihain ang kanilang courtesy resignation habang mayroon ding mga pinalitan. Sa courtesy resignation call ni Marcos Jr., sinabi noon ng Malacanang na walang puwang sa administrasyon ang mga tamad at tiwaling opisyal ng gobyerno. Bakit ang dami nyo pa dyan? Sabi ni Aling Ledesma. Bakit nandyan pa sila sa loob? Ng Malacanang. Ang dami nila dyan eh. Akala ko ba walang puwang anak ng tipaklong naman, no? Tigil-tigil ha. Alam na namin ang mga style at karakas ha. Kaya kung umabot ka sa video na ito, ayan ha, saan ka man, panig ng bansa, mundo ha. Shoutout sa inyo ng bonggang-bongga ha. And then, paki-like and share na lang po ang video natin. Hanggang sa muli, bye-bye!